Kulang ka ba talaga kasi tamad ka? Aba, morning mga ka-finance. So today, papunta tayong Tagaytay dahil nabenta natin yung isang property doon na binibenta natin. 2 months lang nabili agad. The property was owned by my tito and tita doon sa Tagaytay. It's a rest house. And yung bahay, yung rest house rather, it's a little over a year lang, so medyo bata pa. And I keep going to and fro Tagaytay. Habang bumabiyahe ako, medyo napapadalas yung biyahe kasi medyo marami ring tumitingin ng bahay. Naiisip ko tong mga bagay na to, no? So it's already a part of a growing economy in the family. Hindi ko sinasabing ekonomiya pangkalahatan, pero in the family, it's a growing economy. You know, building properties and then selling them. So might as well discuss something about economy. You know, what is economy really about? Bakit ba lagi natin tong dinuduktong, no? Kahit sino ang umupo, laging ang question in our minds will always be, marunong ba yan? Laging yan ang topic. Marunong ba sa ekonomiya yan? Kasi sobrang komplikado ng ekonomiya eh, diba? Sobrang complex niya. Unless you're in the group or you have peers who actually understand. Isa ka ba doon sa hindi ka lang nag-google kung anong meron sa trading dito sa Pilipinas or globally, pero naiintindihan mo ang law of supply and demand? So Google muna natin, no, yung ibig sabihin ng ekonomiya. So ang sabi, an economy is a system of interrelated production and consumption activities that ultimately determine the allocation of resources within a group. Doon pa lang medyo challenge ng intindihin. Pero ito yung mga na-pick up ko. Determine the allocation of resources. Meaning, ito pala ay limitado. Kasi hindi ka naman mag-allocate kung unlimited yan eh. So, limited resources pala ito. System of interrelated production and consumption. So, meron palang sistema. Ibig sabihin, pinag-aaralan or there's a study. A study of limited resources. And then there's consumption. So dito pala tayo pumapasok. Ito pala yung parte natin, human choices. Because you're not gonna consume what you do not choose. 'Di ba? Hindi ka naman basta-basta bibili ng isang bagay. Halimbawa, meron kayong inuman ng barkada mamaya. Syempre, beer ang bibilin mo, hindi naman Sunrocks. So kung sa summary mo, ito pala ay study of choices and limited resources. So kaya pala lagi tayong kinukulang, kung mapapansin nyo. Kasi paikot-ikot-ikot lang ito. And then, doon nagsisimula i-determine yung growth ng ekonomiya. So pwede pala itong i-apply sa bahay. Dito pwede tayong pumili kung anong uunahin natin. Unahin ba natin yung choices natin na nasa kanang kamay or yung limited resources na nasa kaliwang kamay? Ang importante dito na pag-aaralan natin siya or nadadissect natin siya sa harap natin. Problema ba ang limited resources o problema ba ang choices? Kung problema ang limited resources, ano ngayon ang choices na pwede nating gawin para ma-address o mabigyan ng solution yung limited resources? Pero kung ang problema naman ay ang choices, ano ngayon ang pwede nating gawin
na meron tayo as limited resources nang sa ganun mabago yung choices natin. Again, yung choices natin nasa atin yun. It's in our own freedom. Walang iba na makakapagbigay sa atin nito or makakapag-control nito para sa atin kung di tayo lang. At this point, mga ka-finance, sana nare-realize nyo na rin na hindi lang talaga pera ang problema at ang solusyon. So, it's not the end-all, be-all of a problem. Oftentimes, tayo din yung tool o tayo din yung gamit para makapagbigay ng solusyon doon sa choices or sa limited resources na kadalasan nagiging problema natin. Kung hindi ka pa rin convinced na hindi lang pera ang problema, bigyan pa kita na isang problema, which is yung oras. Time is also a limited resource. Oo, mga ka-finance. Time is a limited resource which can also cause a problem or it can be part of a solution. Isang mabilis na halimbawa, ka-finance. Ubos na ang oras ko sa trabaho pa lang eh. Kaya hindi ako makakuha ng extra income. From that sentence, alam mo na agad kung ano yung limited resources at alam mo na agad kung ano yung choice. Limited resources, of course, yung oras sa trabaho. And then the choice is the trabaho. May magsasabi na dyan, niloloko na tayo nito. Anong gusto mo mangyari? Hindi na kami magtrabaho. Balik ko lang yung sagot. Again, it's your choice. Merong sinabi si Arvin Orubia na nag-hit talaga sa akin. No? He cited an example of South Korea. Sinabi niya doon sa podcast niya, ang South Korea, before, third world country din sila. And nag-focus sila sa limited resources nila. So therefore, they made that particular choice of focusing doon sa limited resources nila, which is textile. Hindi pa naman yan technology company before ang Korea, ang South Korea. Nag-focus sila doon sa textile hanggang sa na-improve nila yung economy nila, hanggang sa dumami na yung mga investors nila. So isipin mo ulit, no? Kulang ka ba talaga kasi tamad ka? Aba, or hindi ka ba mabait? Or hindi ka ba magaling kaya ka kinukulang? Ang sagot dyan, di lang ikaw ang kulang. So, mapamayaman, mapamahirap, lahat kinukulang. Kasi dyan tumatakbo ang ekonomiya. So, hindi lang pera ang pinag-uusapan. But number one, sa bahay kasi ang issue, pera or panggastos. Or pwede mo ring sabihin, hindi, sinasabi mo lang yan kasi may pera ka, nasa bangko. Paano naman yung mga tao na kapag hindi kumayod, walang kakainin? Alam niyo, simple lang ang sagot. And if you take this, just an opinion, di ko sinasabi na it's good for everyone. Balik lang tayo dun sa definition ng ekonomiya. Ano ang ekonomiya niyo sa bahay? Yun agad ang itatanong ko. Bago niyo tignan ang mas malakihang ekonomiya. Kadalasang senaryo kasi sa atin, ang limited resources natin ay pera. Pero hindi natin ito tinututukan ng pansin or pinag-aaralan man lang. Dahil ang madalas nating inuuna ay yung choices or wants. For example na lang, no, kung isa ka sa mga tao na gustong magkaroon ng iPhone and finally nakakuha ka na ng unang iPhone mo, sigurado ako mag-i-aim ka ulit sa pangalawa. Kasi ganyan ang behavior natin kapag nakuha na natin yung unang desire natin. In this case, iPhone. Ang problema, hindi naman gumawa ang Apple ng iPhone. Kasing dami ng tao
ng population ng tao sa buong mundo. Dahil kadalasan sa atin, katulad ko, hindi naman ako basa-basa rin bumibili ng iPhone dahil medyo mabigat sa bulsa. And yung iba, ang choice nila ay Samsung. And limitado ang paggawa ng iPhone kasi every year merong lumalabas na bago. So again, there was a study of choices and limited resources. Ekonomiya ulit. So puputulin ko na dito yung vlog ko, no? Kasi haba pa to at kung saan lang mapupunta. Ang bottom line, mga ka-finance, if willing kang pag-aralan ng sarili mong ekonomiya, sigurado ako makakatulong ito sa pag-unlad mo. Makakatulong to sa paggawa mo ng mga desisyon na naaayon doon sa choices at limited resources na meron ka. Mga ka-finance, kung kailangan mo ng mas malalim na discussion at kung paano pa ako makakatulong sa'yo, pwede kang mag-comment dito sa video ko. Iwan mo yung email address mo or email mo ko. I-email ko sa'yo yung cellphone number ko. So hanggang dito na lang muna, ka-finance. Iwanan muna kita ng may konting gigil. Siyempre, iwanan din kita ng montage. And don't forget to connect the dots. See you soon! Waking up in the flower bed, the sun is up, table set, we eat and drink. Body and bread, blood and wine, there's a time to live, time to die, and a time to be. Slow down and listen for a heartbeat. With everything in motion,